Meron akong babasahin sa aklat ng Josue. Meron po ako mga 4 verses na babasahin sa aklat ng Josue. Ito yung sinasabi. Babasahin ko lang po sa cellphone kasi ito yung pinakamabilis maglipat. Chapter 24, Josue chapter 24, verse 14 to 15. Ito yung sinasabi. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos na dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at Ehipto. Si Yahweh lamang ang iyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang Diyos ng mga Amoreo na sinamba nila dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at ang aking buong sambahayan ay kay Yahweh maglilingkod. Meron pa rin akong babasahin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, sa cellphone na lang ulit para mas mabilis. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Ito ang sinabi. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita, kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. Verse 26, sabi dito, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha, binagyo, ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang tahanang ito ay ipinagawa para tirahan. Pero, ang tahanang ito ay hindi pagtatahanan ng Diyos o hindi tatahan ng Diyos dito kung ang mga nakatira dito ay walang pagkakilala sa Diyos, magulo, lagi nag-aaway, ano pa, walang pagmamahalan, ano pa, lagi nagmumurahan, yung walang pagkakaisa sa loob ng tahanan. Kaya makikita ninyo ang isang bahay na malaki, kapag walang nakatira, tingin nyo magandang bahay yun. Yung bahay na malaking-malaki, ang ganda, pero walang nakatira. O meron mang nakatira, pero hindi nagkakaisa. Meron nagsasabi na mas mabuti pa ang bahay na kubo kung ang nakatira naman doon ay tao. Hindi lang basta tao, kundi nagmamahalan, mayroong pagkakaisa. So mga kapatid, itong ang paghahandog ng tahanang ito ay walang saysay kung ang buhay natin unang-una ay hindi natin ihahandog sa Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Kasi ang higit na pinananahanan ng Panginoon ay ang puso ng bawat isa. Yan sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi doon, ako ay kumakatok sa pinto ng iyong puso. At kung ako ay papapasukin, ako ay pagbubukusan, sabi doon, ako ay papasok at magkasama kaming kakain or ibig sabihin mag-enjoy. So, ibig sabihin mga kapatid, ang unang-una pala nating dapat gawin ay ihandog muna yung ating buhay sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi natin ihandog muna, unang-una ang ating sarili sa Diyos, kahit ang bahay na ito ay ihandog natin, kung ang mga taong nakatira dito ay walang pagkakilala sa Panginoon, baliwala din. Bakit? Kasi ang tahanang ito ay mawawala. Pero yung buhay natin ay mananatili. Kasi meron pang buhay after nito. After ng buhay natin ito. At hindi natin maibabalik yung buhay natin ito kapag tayo ay nandun na.
So ang pinaka-importante, higit sa lahat, ihandog muna natin ang buhay natin sa Diyos. Pangalawa, ang tahanan ito. Kagaya ng sinabi ko kanina, na baliwala kung ihahandog natin ang tahanan ito kung ang buhay naman natin ay malayo sa Diyos. Kasi hindi ng Diyos iingatan ang tahanan ito kung ang mga tao nakatira dito ay malayo sa Panginoon. Amen? Doon sa unang hari, chapter 8, nung inihandog ni Solomon yung templo. Bakit? Kasi nung natapos yung templo, sabi ni Solomon, Lord, ihahandog namin ang templong ito. Una sa lahat, inihandog nila muna yung kanilang sarili bago ang templo. So anong nangyari? Ang nangyari, yung buong templo, habang sila ay nananalangin at nagpupuli sa Diyos, merong bumaba na ulap. Yun ay simbolo ng banal na spirito. At nung bumaba yung ulap, yung mga saserdote o yung mga pari noon, hindi na sila nakapag-perform ng kanilang mga duty. Bakit? Si Lord, yung presensya ng Panginoon ang bumaba at doon sila nagkaroon ng kaligayahan at kasiyahan. Mga kasama, ang paghahandog ng tahanan ito ay ang pagsasabi din na, Lord, gusto namin na bumaba ang presensya mo sa tahanan ito. Kasi kapag ang Diyos ang nanirahan dito, unang-una sa puso natin, pangalawa sa tahanan ito, alam mo, magkakaroon ng kapayapaan, kasaganaan, yung mga plano at adhikain sa buhay ay mangyayari. Kaya mapapansin natin na sa buong mga kapitbahay, unang-una nag-work ang Diyos. Sino mag-aakala na ang bahay na sa walid dati, na ang bahay na inuulan, na pagka, Shirley, dito muna tayo at umuulan dyan, na ang sahig ay bako-bako. Yan ay na-witness ko dahil maliliit pa lang yan sila Ella, nandito na ako sa inyo. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, nangyari ang mga bagay na ito. At naniniwala ako kay Tin, ang bawat isa ay nagdi-desire na magpatuloy yung kabutihan ng Panginoon na sa buhay ninyo ay mangyari. Pwede bang ako'y makarinig ng isang amen dyan? Yes. Sabihin nun, kayo ay nag-a-agree na ang Panginoon ay patuloy na mag-ahari sa tahanan. Okay? Sige, ihahandog natin ang tahanan ito. Ang simbolo ng oil sa Biblia ay Holy Spirit. Na itong oil na ito ay bubuhos ko dito sa babang ito. At bawat parte ng bahay na ito ay hawakan nyo. Kahit saan. Appliances, dingding, o kahit saan, hawakan ninyo. Na habang ako ay nananalangin, mag-usal din kayo ng panalangin. Na hindi lamang ako ang maghahandog, kundi tayong lahat. At naniniwala ako na okay, tanong muna. Sino dito ang hindi masaya na mayroong bahay sila Ate Shirley na bago? Sinong hindi masaya? Lahat masaya. Tama? At kung kayo ay nagiging masaya sa success ng isa, magiging masaya din sila sa success mo. Okay? At kung hindi ka masaya sa success ng iba, o halimbawa, Nalin, mayroon na ba kayong sariling bahay? Gusto mong magkaroon? Maging masaya ka na meron ang mga nanay Shirley ng bahay. Ganun yun. May mga tao kasing naiinggit kapag meron na umaasenso yung kapatid o yung kasama o yung mga kaibigan. Pero kung tayo ay nakikisaya sa tagumpay ng isa nating malapit sa ating pamilya o sa ating puso, darating yung panahon na ikaw din ay bibigyan ng Panginoon. Amen? Amen? Lahat tayo ay pagkakalooban ng Panginoon. Nung nakita ko na itong bahay na ito ay naitayo, may mga pictures ako dito noong nagtuturo ako sa Kalaela ng mga maliliit pa sila, na yung dingding na sawali ay may butas sa gilid. Tapos mayroong mga sako nandito sa gilid na nakabalundod.
Yan. Nung nakita ko tong bahay na to, naalala ko yung mga panahon na yun. Na kapag sinipa ng bata, yung pinto ay mahuhulog, malalaglag. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, eto na. At naniniwala ako na hindi lamang ito ang ipagkakaloob ng Panginoon. Lahat kayo ay magiging successful. Lahat ng mga batang yan ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. At lahat ng mga batang yan ay magkakaroon ng makakatapos ng pag-aaral. Yes. Amen? Lahat. Ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Diyos. Naging tapat ang Panginoon simula nung tayo ay bata pa. Hanggang sa ngayon. At nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon. At naniniwala ako na habang kayo ay nabubuhay, ay ma-experience ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Sige, ngayong oras na ito, bago pala natin ihandog ang bahay na ito sa Diyos, ay ihandog muna natin ang ating sarili sa Panginoon. Habang ako'y nananalangin, sabihin mo, Panginoon, nihahandog ko ang buhay ko sa iyo. Kasi hindi ako, ang sabi ng Biblia, kung wala ang Diyos, wala tayo. At kung wala ang Diyos, wala din tayong magagawa. At kung tayo malayo sa Diyos, at kung tayo nagre-rebelde sa Diyos, pwede niya tayong kuhanin kahit anong oras. Pero kung gusto natin maging ma-experience pa yung magandang buhay in the future, i-dedicate natin yung buhay muna natin sa Panginoon. Amen? Sige, ako'y mananalangin muna. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, sa oras na ito, na ang lahat ng nakakarinig ng aking boses, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na ihandog muna namin ang aming buhay sa inyo. Bilang handog, bilang buhay na handog. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At simula sa araw na ito, O Diyos, ay patuloy kong pinagkakaloob at pinagkakatiwala ang aking buhay. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aking buhay. At tinatanggap ko po, Panginoon, ang kaligtasan na iniaalok mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Sige, tayo ay humawak sa bawat parte ng tahanang bahay na ito na simbolo ng pagsasabi na Panginoon, inihandog po namin sama-sama ang bahay na ito. Sige, kahit saan. Kahit electric fan, kahit ano, kahit hindi. Sige. Hallelujah. Panginoon, sa akin pong pagbubuhos ng langis na ito na nagsisimbolo ng banal na spirito, patuloy ko po, Panginoong, dinededicate sa inyo ang tahanang ito, Panginoon. Lord, maghari ka una sa puso at buhay ng bawat isa. At ang tahanang ito, Panginoon, ay maging ang lahat ng papasok ay magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng peace of mind, Panginoon, at mararamdaman ang presensya ng banal na spirito sa bahay nito. Panginoon, simula kay Ate Shirley at sa buong pamilya, Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy mo silang samahan, patuloy na ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yung mga nananalangin o nagde-desire na magkaroon ng sariling tahanan, Panginoon, ay magkakaroon. Lord, sa pagpapaumpisa ng paghahandog ng tahanan ito, Panginoon, ay patuloy po namin dinadalangin ang iyong pagbuhos ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, ni Ate Shirley. Salamat po ng maraming. Lord, lukuban mo ang tahanan ito. Ito ay magiging ligtas sa anumang kapahamakan, sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. At hayaan nyo, O Diyos, na ang tahanan ito ay magningning, Panginoon, upang makita ng mga kapitbahay na ikaw po, Panginoon, ay buhay sa buhay nila at sa tahanan ito, Panginoon. Lord, we dedicate this house into your name. This is our prayer in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang tahanang ito, I declare na ang tahanang ito ay magiging pagpapala sa bawat isa. At ang lahat ng papasok dito ay mararamdaman yung presensya ng Panginoon. Amen. Amen. At hindi mauubusan ng pagkain sa hapag. At kung pwede pang magkaroon ng pagbabahagi sa iba. Tandaan ninyo yan.
Kung ang bawat isa ay patuloy na lalapit sa Panginoon, hindi kayo mabibigo. Amen? Salamat, Panginoon. At Cheryl, good morning sa iyo. Alam ko na nakikinig ka. God bless you dyan. Kahit ikaw ay nandyan, nandito kami. Ang Panginoon ay hindi bounded ng distance. Alam ko kasama ka rin ng Panginoon dyan. God bless you, Cheryl. Amen. Yun. Okay. Wala tayong tugtog ano, happy birthday, ano pa? Happy dedication, ano pa? Init. Init. Give thanks. Wala tayong ano, wala tayong pasabog ano. Kumain na. Sige. Sabi ko ngayon pamilya. Ito ay ito ay simbolo ng kasaganaan, Panginoon, pagpalain mo sa kanan ito. Amen. Amen. Okay. Let's go to the next part of our program. Ayan. Ang dami pala naman eh. Nagipunan ni nanay. Yan pa. Nakumuha isa. Isa lang. Baka may isa. Ikaw kumuha. Isa lang. Isa lang. Isa lang nga. Ikaw nga kumuha. Hindi nga pwedeng kunin. Ikaw mismo, ikaw kumuha. Isa lang. Isa lang. Sige na. Sige na. Kamay. Get some. Yan. Thank you sa lahat. Okay, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon, pagpalain ng inyong pamilya, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Sure po. Nay! Dito daw ah. Ay! Si Siya, si Siya. Siya yun. Dito. Dito taas sa pintuan. Nicole. Ikaw na lang kaya. Talagang sisod ka, diba? Para kasama si Tita. Ikaw na kasi! Picture. Ate Shelly, dito. Ayan. Sipig ko. Hindi ka kita dyan. Kita. Oh. Picture! Three. Sino yung nasa labas pa? Hindi nakita. Jem. Ba't dito po? Jem. 1, 2, 3. Dapat ano? Asa si Compres Maria sa Ay, pasok ka dito sa gitna. Meron pa dito. Boy! Oh, Gano'n yung sa sa akin. Yan o, yung mga bata. Lalim dito ka. Ate Marie. Siya pa. Hindi ako pwede umupo. Diyan na, diyan. Ate Marie. Wala ako. Uwi. Walang anak daw po. Karil, dito kayo. Kuya, dito kayo. Sa tabi ko. Dito ka. Siya pa. Yan. Nasa si Heidi. Oo nga, si Dini ang wala. Heidi. 1, Nay. 2, 3. Teka lang. Okay. Selfie Palit, ka pag- ikaw naman. Selfie. Ikaw naman mag-picture, kuya. Si James ang nakatingin. Teka lang. Dito ka ba? Dito ka. Si kuya naman Kaya nga mag-picture. siguro yan na lang. Di May. Hindi ka makita, Mi. Di May, alika. Hindi, pasok. Dito, kasya ka pa dyan. Si Tita May. Tita May. Okay, ready na? Hindi mo lang matatangkad sa likod. Okay, ready po. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2. Ayun, okay. Thank you. Oh. Kain na, kain na. Happy birthday!